ones din also. So, isa ka type no, sa channel routing na atay mathematical method, which is ang description, nakalagay principle of application. So, sa description, this is a last hydrological routing method that approximates the flow in rivers or channels without considering the detailed hydraulic mechanisms. So, ang principle niya, it simplifies the system by dividing a river ditch into segments and considering inflow and outflow relationships. It uses storage equations where the storage is a combination of inflow and outflow at the segment. Application, asa man ni magamit ang Maskangang method, kano saan nato siya gamiton. So, magamit ni siya simple flood forecasting in rivers and streams where detailed hydraulic information is not available. So, gamiton nato ni siya nga method if wala kani nahatag tanan ang mga kaning mga data in order to forecast sa mga water levels. Equation, formula, S is equals to K, X, I plus 1 minus XQ, which is, ang atoang S dira is atong storage, I natin and flow, tas ang X natin is the, Q natin is the outflow discharge na nakalagay ko dito. Well, K natin storage time, constant travel time, and X weighing factor, which is, ang X nato should not be less than by 0 or should not be more than 0.5. Okay, right and solve. So, magkano ba? Nakadali nakahatag time per hour, 0, naka-interval lang tag 6 hours. Natay ang flow which is pang meter cube per second, outflow natin. Then, para makuha na to ni I minus outflow lang, so 15 minus 15 is equals to 0, 70 minus 17 is equals to 53. Sa mean naman, para makuha na to ang mean, need lang na to i-kuan. 15 plus 70 plus 17 which is kani. 70 plus 17 tapos i-divide by na to, divide by 2 kay kuha man ta ng average diba or b divide by 2. Then i-multiply na to siya sa interval na time 0 to 6 so natay 6 intervals nya how many hours man sa pagkain ani. Para makuha na to ng mean or ang kaning S, makuha na siya i-add lang ni tapos i-divide by 2. Tapos, after i-multiply na to by pila ka time intervals, gikan 0 to 6, so natay 6 hours interval. Gikan sa first, hantod sa ikaduha. So, 6. Tapos, pila man ka hours per day? 24. 24. So, 6 divided by 24, then magkuha na to ng 53. Same lang gihapon ang process pag abot pila. 200 plus 45 divided by 2 times 6 divided by 24 is equals to 125. Ay, 126. Then, ato na sa accumulated storage. Then, nani po siya, di ba kaganina nakalagay, ang X daw na to, ang X na to should not be less than 0. Balikan natin. Nakalagay diri kanina to, ang X should not be less than or equal to 0 and also should not be more than or equal to 0.5. So sometimes, ang K na to, given na siya sa problem. Kung gaano problem, masahay, nakalagay na dito nga X is equal to 0.3 or 0.4, pwede na nato na siya i-substitute dito sa atong K. So karon sa next na problem na to, kuha na to. Which is kani. Which is ang X na to dira, nag-assume lang ta wala man dito problem no data or table lang man ang gihatag. Ang gi-assume na to diri ang X na to is equals to 0.3. 0.3. So makuha lang nato ni which is ang I, which is ang inflow na to 15. Tapos ang X na to which is 0.3, 1 minus X, then ang Q na to which is ang kani outflow discharge. So mao ni siya. Then kung ato ana sa graph, gamitan lang nato og ano sa kaya nga absurd Charles? Katoong. Itong green. Kalimut ko. Stuck. Itong green na out ma'am. Itong stuck. Dili. Itong ginagamit always. Kung mag-add lang na. Excel. And is, Excel. Ano?